Many Christians have experienced praying, and after praying so long, parang sabi nila, gusto ko na yatang mag-give up. Because the Lord answers me with nothing but silence. Have you ever felt that your prayers fall on deaf ears? Parang bingi yata ang Panginoong Diyos sa ating mga panalangin. This situation calls for faith. Kung nakakaranas tayo ng mga panahon ng ating mga dalangin ay parang hindi sinasagot. The Lord is the Lord who knows His perfect timing. The Lord is the Lord who always hears. But the Lord also tests our faith. Today we will learn about the faith from the experience of a so-called dog, a dog's faith. Our Heavenly Father, we are assembled to honor You, and we like to honor You by listening to Your Word and by letting You minister to us so that Your words will fall into our hearts. And like a precious seed, let it take roots and grow and bear fruits. Teach us, Father, to honor Your presence. And with this short anecdote from Scripture, teach us many things about faith. Because faith is everything in our lives, and without faith, it is impossible to please You. Silence us, speak to us, and may You lift us up to greater godliness. In the name of Christ, we bind the spiritual enemy and do not permit him to work in our midst. And in the name of Christ, we drive away all cares, all worries, and all negative feelings that may affect our relationship with You and our listening to You. Be our speaker, O God. Speak to Your people. Sit on Your throne of grace and glory with power and majesty. Minister unto us. We seek You in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Matthew 15:21 to 28. Babasahin natin sa Ingles at sa Tagalog. Mateo 15:21 hanggang 28. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from the vicinity came to Him, crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is suffering terribly from demon possession. Jesus did not answer a word. So His disciples came to Him and urged Him, Send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before Him. Lord, help me, she said. He replied, It is not right to take the children's bread and toss it to their dogs. Yes, Lord, she said, but even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus answered, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed from that very hour. Umalis doon si Jesus at nagpunta siya sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang kananaang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya nga'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, Sa mga tupang naliligaw, ang sambayanan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan, at ang sabi, Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae, ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. At pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa pagbasa ng mga salitang ito at ng kasaysayang ito. Kung atin pong pagmamasdan, napakaganda ng sagutan, and let's analyze this whole story kung paano sila nagsagutan. Let's look at the cry of faith, or kumbaga sa korte, isang patunay, exhibit number 1. Sabi ng babae, Lord, Son of David, have mercy on me. At kung atin pong nanamnamin ang bawat salita, si Jesus na hindi kinakalala ng marami na anak ng Diyos, na Panginoon, tinawag niyang Lord. Isang patunay ng kanyang pagsuko, submission, worship, and acknowledgement of divinity. So this woman, just with that word, Lord,
said so many things. That she acknowledged that Jesus was Savior, that Jesus was divine, that Jesus was above all. Tapos sinabi niya, Son of David. Kanyang kinikilala ang pagiging dugong bughaw ng Panginoon, the Lord's royalty and majesty, and the fulfillment of prophecy. Dahil ayon sa prophecy, the Son of David will be the Savior of Israel. At yon ay sinabi niyang naniniwala ako sa prophecy na yon na kayo nga ang anak ni David na siyang magiging tagapagligtas. You see, a sentence can mean a lot. And this woman said, have mercy. Magkaroon po kayo ng habag o awa. The woman acknowledged her undeservingness, that she doesn't deserve what is going to be given her. Kaya yun nga ay mercy. Kung hindi mercy, sana wages, sana sweldo, sana bayad. Pero sabi niya, habag. Isang bagay na hindi siya karapat-dapat tumanggap, subalit kanyang hinihingi. At anong sabi niya? Have mercy on me. The woman acknowledged the personal benefit that she will reap if the request was granted. Kumisan tayo humihingi ng tulong para sa ating ibang kamag-anak o kaibigan, pero laging, para sa kanila, as if we're not going to benefit. Pero meron din naman tayong benefit kahit paano, dahil lumuluwag ang ating kalooban at nababawasan ang ating mga alalahanin, kahit pa nga hindi tayo ang tinulungan. And this woman acknowledged that she is going to be a beneficiary of this. She said, have mercy on me. Because those who really love sometimes suffer more than the victim. Lalo ang mga magulang, kung may sakit ng mga anak, higit lalo pa yata silang naghihirapan kaysa sa sariling anak na may sakit. Dahil sa pag-alala, dahil sa pag-aalaga, dahil sa pagpupuyat. Kaya nakikita natin, sabi ng babae, Lord, Son of David, have mercy on me. One sentence, but full of meaning. Anong kanyang pangangailangan? Sabi niya, my daughter is suffering terribly from demon possession. Inalihan ng mga masasamang espiritu ang kanyang anak na babae. At ito'y lubhang nahihirapan. Ano sabi niya? My daughter is suffering. Napakarami pong mga insidente dito sa Bible na yung mga magulang ang lumalapit sa Panginoon para sa kanilang anak. At tama lang naman, dapat ang mga magulang ang unang-unang nakaalam ng mga pagdurusa ng kanilang mga anak. Kaya marami ngayong mga anak ay naliligaw ng landas. Kaya marami ngayong mga anak ay napapasama. Ang mga magulang hindi na nila nabibigyan ng atensyon ng kanilang mga anak. Pero hindi ito lagi. Merong mga magulang naman na ibinigay na ang buong atensyon at buhay sa anak. Ito pa rin si anak kay Judas. Wala nang magagawa ang magulang tungkol dyan. Pero karamihan ng mga kaso, pagpapabaya ng magulang. And you can see here in the Bible, it is full of examples of parents always interceding for their children. Nakikita natin si Jairus lumapit sa Panginoon para rin sa kanyang anak. Sa Old Testament, napakaraming mga babaeng balo, inilapit nila sa mga propeta ang kanilang mga anak. Mga namatay na nga, nabuhay pa. Dahil sa paglapit nila at dahil sa kanilang pananampalataya. In other words, mga magulang, inilalapit niyo ba ang inyong mga anak sa Panginoon? Sinabi natin, araw-araw, alas 9 ng umaga, mother's prayer or father's prayer. Parents' prayer for their children. Ewan ko kung gaano karami sa inyo nagkaroon ng panahon para pumunta rito at manalangin sama-sama para sa inyong mga anak. I'm not asking you to come here and pray for me, but I would love that. But I'm asking you to come here and pray for your own children. And some of you don't even come. Kung kailan kasi naghihingaluna, kung kailan nakakulong na sa bilibid, at saka ngayon pupunta dito at ipapanalangin. Dapat inuunahan natin ang panalangin bago pa dumating ang mga sakuna. Bago pag dumating ang mga kung ano-anong problema, inuunahan na natin ang panalangin. But many people don't come to the Lord until it is almost like late and very late. And so this woman interceded for her daughter. How many of you parents always intercede for your children in prayer? Na talagang ipinapanalangin. Na talagang inilalapit ang inyong mga anak sa taimtim na pananalangin, araw-araw. Walang maaaring makapalit sa panalangin. Kahit anong babala ang ating gawin, kahit anong pagbabantay ang gawin natin, nasisingitan tayo ng kaaway. But we can shield our children from the work of the evil one by prayer. At anong sabi niya? My daughter is suffering terribly. At ramdam na ramdam ng isang ina
ang pagdurusa ng kanyang anak. Bihirang-bihirang mga ina ang hindi ganon. Karamihan ay ganon. And of course, when one member of our family suffers, we all suffer together. That's why she was also suffering. At ano naman daw ang dinaramdam ng batang babaeng ito? Siya ay pinasukan ng masasamang espiritu. She was demon-possessed. Ano po ba ang isang tanda at palatandaan at ano bang nangyayari kung ang isang tao ay inaalihan ng masasamang espiritu? Nawawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili. Nagsasalita siya ng mga bagay na hindi naman siya ang may gustong magsabi. Nagagawa niya ang mga bagay na hindi niya gustong gawin kung siya ay nasa normal na pag-iisip. Kaya may mga demon-possessed na pinaghihiwa nila ang sarili nila, sinusugatan ang sarili, may mga gustong magpakamatay, merong pumapatay ng kapwa-tao, at kung ano-ano pang mga kalagim-lagim na bagay ang kanilang ginagawa. Marami pong forms of demon possession ngayon na akala natin hindi demon possession. Katulad ng drug addiction. Ano ba yan? Pagka ang isang tao ay naapektuhan na ng mga bawal na gamot, gumagawa na siya ng mga bagay na hindi naman niya ginagawa kung siya ay matino. Kaya napakarami mga rape cases ngayon. Naniniwala ako at marami rin namang mga eksperto ang ganito ang kanilang paniniwala. This is because of drugs. Because there are two types of drugs daw. Kung ang ating hahatiin sa dalawang mga malalaking bahagi yan, may mga drugs sa mga depressant at pampatamad at nawawalan daw totally ng sex drive yung mga umiinom noon. Pero iba naman ang ginagawa nila. Meron naman na talagang pagka uminom sila noon, sobra silang nagiging aktibo at nagiging very active din ang kanilang mga sexual urges to the point that they rape even their own mothers. And it's happening all over the world. Ano ba alam nyo? Galing kaya sa langit yan. Yung drugs na yan. At kung hindi yan galing sa langit, ay isa lang pinanggalingan yan. Galing yan sa masama. Galing yan kay Satan. And so there are many forms. Hindi na natin kailangang hintayin na ang isang tao ay maiba ang anyo, maiba ang boses at umikot ang ulo para sabihin mong possessed. Dahil masamang espiritu ang pinanggagalingan ng mga bagay na ito. Although it can be chemically and physically explained, but as has always been our thesis on this pulpit, all physical realities have spiritual counterparts. Kaya maaaring physically maintindihan natin what goes on in a drug addiction and what happens, pero may spiritual counterpart yan. Alcoholism. Pagka mababait na tatay, mababait na kuya, pagka nalasing ay nambabasag ng mukha. At pagka nahimasmasan na uli ay siya naman ang naglilinis-linis ng mga mukha niyang binasag. Di ba may mga ganong characters? Kaya may mga bata, may mga phobia. Pag naramdaman nila, lasing na yung tatay nila, takot na. Hindi na malaman kung saan magtatago. Kasi nagiging wild. Yung mababait na ama, nagiging mga demonyo pagka nalalasing. What do you call this? This is still happening. And there are people who are slaves of their physical desires and slaves of lust to the point that they destroy everything and do everything that is foolish because of this desire. So right now, brothers and sisters, in our own circle of friends, in our own family, there could be people who are suffering in the same way. Hindi siguro physically pinapasukan sila ng espiritu, pero ganun na rin. Ang kanilang pagkatao, ang kanilang emosyon, ang kanilang buong buhay ay nahahawakan ng mga dyablo. What do we do? Do we bring them to the Lord in prayer? Ano naman ang sagot ng Panginoon sa pangangailangan ng babaeng ito? Nandun siya, Lord, malakas siyang sinabi with feelings, and everybody must have heard it. At ang sagot ng Panginoon, wala. Katahimikan. The Lord answered by not saying a word. Tahimik lang siya. Naranasan niyo na ba to? Na humihingi tayo sa Panginoon, lumuluha sa Panginoon, pero parang walang sagot. Tahimik lang. Sinulsulan pa ng mga disciples. Send her away! She keeps crying out after us. Dispatchahin na ang babaeng ito, nakakaabala, nakakairita, ngal-ngal na ngal-ngal, sunod ng sunod. Nakakainis, ang kulit na. At sino may sabi nito? Mga demonyo bang may sabi? Mga disciples. So what are they telling the Lord? Nung nakita nila, medyo tahimik si Lord, siguro sabi nila, siguro gustong isabi ni Lord ito. Ang attitude nila naman was what? Not compassionate.
Let's ignore the problem. Let's get rid of her. At sabi niya sa babae, in other words, don't disturb us. Alam niyo, maski ngayon, maraming mga disciples, they consider problematic people as hindrances to the ministry, forgetting that such people are the objects of the ministry. Ay, ganun tayo kamisan. Merong tao dyan namang problema, ay, wala ho kaming panahon kasi prayer time na namin eh. Eh, sino ipagpe-pray natin? Di ba itong mga tao ngang ito? And sometimes I always tell my staff, yung mga tao nagpupunta dyan na may mga problema, hindi sila abala sa ministry natin. Sila ang ministry natin. Kaya bitawan yung ginagawa nyo kung may tao. At asikasuhin sila. Kasi filing ka, busy-busy ka mag-file, busy-busy ka mag-ganito, mag-ganon-ganon. Hindi mo na yung maasikaso ang mga taong dumarating. Parang ngayon ang mga tao ay abala. Pero bakit ba tayo nandito? Hindi ba dahil sa mga taong yan? Of course, there should be a certain level of professionalism here na yung dapat mong gawin ay magawa because we have projects, we have classes to run, and we have services to do. So, kailangan ang preparasyon magawa. At kailangan naman talaga ang staff natin ay mabigyan ng pagkakataon panahon na magawa ang dapat nilang gawin. Kung hindi, lahat din tayo ay magsasuffer. But, I'm not telling this only to the staff, but to all of us. Ang mga taong may suliranin ay hindi abala sa ating church work. Kaya may church dahil sa mga taong yan. Kaya dapat nating maisip yon, maalala yon. Kumisan choir o practice time, pero merong isa hindi talaga makapag-practice, ang bigat pala ng problema. So tanggalin na nga lang yan, nakakasira sa practice natin. Next week ka na ha? O tuloy ngayon ang practice natin, so nagpakamatay na yung isang yan, tayo naman, ang ganda-ganda ng kanta dito. So ano ngayon ang napala natin? What we're trying to say here is this, put a face and a heart to the ministry. We are not here only to accomplish our schedules, but we are here to minister to people. Ito mga disciple na mismo, naging abala pa ang pagtingin nila doon sa babaeng nagsusunod-sunod. Look, paalisin nyo na nga ito at kung pwede pagbigyan na yan at nang mawala na yan dyan. And that is their attitude. Itong same disciples na ito, hindi niyo siguro nakakalimutan, I hope so. Sila rin yung nagsabi kay Lord, ang daming tao, oras na ng pagkain, paalisin na sila, wala tayong ipapakain. You know, the same people. Look at these disciples. There's nothing special about these disciples. Equal-equal lang tayo. Ang pinagkaiba lang nila ay nabuhay sila nung panahon ni Lord, nalagay ang pangalan nila sa Bible. Pero pare-pareho lang tayo mga believers, sila at tayo. Kaya hindi tayo dapat magdasal sa mga yan. Kila Peter, kila Paul, kila kung kani-kanino. Kita niyo mga ugali na to. Si Peter denied the Lord how many times? 3 times. Lahat sila, pare-pareho. Walang tao sa Bible na dapat dasalan. Si Lord lamang. Sapagkat lahat sila, tulad natin, nangailangan ng tagapagligtas. Mga iniligtas lang yan. Walang sinabi ang mga yan. Iniligtas lang sila ng Panginoon. Meron lang silang katuturan dahil minahal sila at iniligtas ng Panginoon. Yun lang ang nagbigay sa kanila ng katuturan. Tulad din natin. Wala rin tayong katuturan. Pero dahil minahal tayo ng Panginoon, nagkaroon tayo ng halaga. Sila ito. Yung idinadambana ngayon ng maraming tao at halos ay sambahin, sila itong nagpapalaya sa mga babaeng nangangailangan at humihingi sa Panginoon. Ayaw nilang maabala. And so, the Lord's answer number 2. Meron yung babaeng cry number 1. Faith exhibition number 1. Sumagot si Lord ng answer number 1, silence. Then the Lord gave an answer number 2. Sabi niya sa babae, I was sent only to the lost sheep of Israel. Para lang ako sa mga Hudyo. Para lang ako sa mga Israelita. Ito pong babae, huwag natin kakalimutan, ay Canaanite, taga-Cana. At ito pong mga ito ay hindi sila considered insider by the Jews. Lalong-lalo yung mga taga-Judea at lalong-lalo ang mga taga-Jerusalem, mababa ang pagtingin nila sa ibang lahi. Katulad ng pagtingin nila sa mga Samaritans, pagtingin nila sa mga ganito at ganoon. Ang tingin nila, sila lang ang pinili ng Diyos. Of course, sila ay pinili, pero pinili sila to be priests. Meaning to minister to the world. Akala nila, pinili sila para sila lang ang maging tagatanggap ng lahat ng pagpapala. Sila ay tagatanggap at tagapagpasa ng pagpapalang ito sa lahat. Yun, talaga pinili sila. Pero akala nila, pinili sila to be the recipients of the blessing. They forgot that they were chosen to be the dispensers of blessings because they were to be a nation of priests. Kung ang buong lahi ng Israel ay naging priest, sinong makikinig?
Di wala. Pero lahat sila, they are called to be priests. So that, sino ngayon ang makikinig? Di ang mundo, the other nations who were not called to be priests. So indeed, it is true that they were chosen. But they were chosen as instruments of God to reach the whole world. Na magkamali sila, sinolo nila yung blessing, hindi nila itinuro kahit kanino, naging exclusive. Kaya tinanggal ng Panginoon ang templo ng Jerusalem, tinanggal yung Judaism at isinabog sa buong mundo ang faith dahil sinolo ng Israel. At eto na naman, sabi ni Lord, I was sent to the lost sheep of Israel. Talaga kaya? Ito kayang sinasabi ng Panginoong ito? Ito kaya ay isang pagsubok lamang? O ito kaya ang tunay niyang ibig sabihin? Katulad nung merong isang mayamang lalaki na nagpunta sa kanyang, Panginoon, paano ako maliligtas? Sabi ni Lord, sundin mo lahat ng kautusan. Yung kaya talaga ang turo ng Panginoon para maligtas? O hinuhuli lang niya yung lalaki? Sapagkat yung lalaki akala niya isa'y okay na, nasundan niya lahat ng kautusan. And so sabi ni Lord, sundin mo lahat ng kautusan. Pero sabi niya, Lord, lahat yan, nagawa ko na. O sige, bumagsak siya sa test kasi nagawa na daw niya lahat. Sabi niya, sige, kung totoo yan, lahat ng kayamanan mo, ibenta mo, ibigay mo sa mahihirap ang pinagbilhan, at halika't sumunod ka sa akin. Ay, hindi pwede, Lord. Because napakayaman ng lalaking ito and he left sorrowful. So hindi totoo na sinunod na niya ang lahat ng kautusan. Because the commandment and the law is divided only into two. Love God and love your fellow men. Nasaan yung love God and your fellow men? If you are being asked to sell your wealth and to give it to the poor, wala naman. So hindi totoo na sinunod niya yung mga kautusan. Ang ibig lang na sabihin dito ni Lord, kita mo na, hindi totoo yung mga kautusan na yan. Kahit anong paniniwala mo dyan at akala mo'y sinunod mo na, hindi mo pa rin yan nasunod. So in other words, hindi ka pa rin masisave. The correct questions of that man should have been, oh Lord, ano nga pala, paano nga pala ako masisave? So hindi pala sa pagsunod sa kautusan. Sabihin ni Lord, talagang hindi, dahil hindi mo kayang sundin yan sa lahat ng oras. Kaya kailangan mo ng tagapagligtas. Ako yun. So, marami mga instances na ganyan ang sinasabi ni Lord. But with correlation, and you refer to other verses in Scripture, you say, yun nga kaya talaga yun. O yun kaya ay isang parunggit. Yun kaya ay isang talinghaga. Saying the opposite while meaning the other. Dahil gano'n naman talagang Eastern languages, matatalinghaga. Karamihan ay kabaligtaran ng sinasabi. Kailangan maintindihan mo kung ano ba yung heart of what is being said rather than the word itself. Kaya sabi ni Lord, I was sent only to the lost sheep of Israel. Samantalang sabi sa John 3:16, For God so loved the world, and He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Kahit sino. Ibig sabihin, kahit hindi taga-Israel. Sabi sa 2 Peter 3:9, The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. So hindi si Lord ang pumipili ng maliligtas dahil gusto niya lahat maligtas. Wala siyang gustong mapahamak. In Acts 1:8, but you will receive power, the Lord speaking, when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and to the ends of the earth. So by correlation, what is our inevitable conclusion? The Lord did not literally mean that. Dahil siya na mismo may sabi, ang kaligtasan ay para sa lahat. Bakit niya sinabi yun? That we will find out later. So, the request, faith number 1. Answer number 1. And then there was an answer number 2, dinoble. And then, faith number 2. Exhibit number 2, anong sabi ng babae? Para sila nagte-tennis, lipat ang bola, lipat ang bola. Sabi ng babae, the verse 25, the woman knelt before Him. Lord, help me. Matapos sabihin ng Panginoong, ako ipinadala lang para sa Israel. Lumuhod ang babae. Lord, tulungan niyo po ako. The woman came closer. Dati malayo-layo, lumapit na. She approached the Lord in a closer range. And she knelt. Lalo niya ipinakita ang kanyang pagsamba, lalo niya ipinakita ang kasidhian ng kanyang pananampalataya, at siya'y lalo pang nagmakaawa at inulit niya yung salitang, Lord. Kahit siya parang tinanggihan, tuloy pa rin siya. Hindi nagbago. Hindi niya sabing, Mister, help me.
Yung may konting tampo na dahil natanggihan. Lord pa rin, dinagdagan pa ng luhod. Help me. And the Lord's answer, number 3, hindi tamang ibigay ang pagkain ng mga anak sa kanilang mga tuta. The woman was called a dog. Natawag na ba kayong aso? Ano ba yan? Sabihin natin, magagawa ba ng Panginoon yan? Oo, ginawa nga eh. Kasi kumisan, meron tayong image about God na pag may nababasa tayo sa Bible na hindi sang-ayon doon, gusto nating palitan, ay hindi magagawa yan ng Panginoon. And we build up an image for the Lord as if we are a public relations company. Sinabi niya yon. It is not right to take the children's bread and toss it to the dogs. The woman was called a dog. You know why? The woman was reminded of her lack of merit to receive God's blessings. Una, sabi, pang-Israel lang ito eh. Pinagpilitan niya ang kanyang sarili. Sinabi ng Panginoon, hindi ka karapat-dapat. Pero karapat-dapat ba mga Israelita? Ito ang mga hiwaga ng mga pakikipag-usap ng Panginoon. Tayo na lumalapit sa Panginoon, aren't we all like dogs? We don't deserve the blessings. Hindi tayo karapat-dapat. Kahit napakaganda ninyo, tingnan nyo yung katabit, napakaganda. Di ba? Ba't may mga umismid? Kahit pa tayo, tithes ng tithes and offerings, itinatago pa rin naman natin yung 90. Kaya huwag tayong magmalaki doon. Di ba? Kahit pa tayo kanta ng kanta dyan, bigay ng bigay, alam natin ang ating mga kasalanan. Kahit pa yung buong buhay natin, parang serve na tayo ng serve kay Lord, alam pa rin natin yung mga internal decay at mga kabulukan natin. Honestly, dogs pa rin tayo. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:10-12, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. Huwag tayong mainsulto pag natawag tayong dogs because it is true. Spiritually speaking, none of us are pure. Tayo'y marurumi. At sabi nga sa Old Testament, maging ang ating pinakamalilinis at mga pinakadakilang gawa ay para lang maruruming basahan kung itatabi at hihahambing sa kalhuat-lalhatian ng Diyos. The Lord reminded her, and all the people around her, and all of us who will be reading this story, that none of us deserve blessings from God. Wala ni isa. Akala ng iba sa atin, kung nagkakakanta tayo ng konti sa choir, duty na ng Diyos, sasagutin lahat ng ating panalangin dahil, after all, I am serving. Akala ng iba sa atin, palibhasa tayo ay nagtuturo ng Bible study, tungkulin na ng Diyos ngayon na ibigay lahat ng ating mga kaprichos, at pagka humiling tayo ibigay, after all, nagpapagamit ako sa Panginoon. We forget that even though we serve the Lord, we are the beneficiaries of this service because we gather for ourselves treasures in heaven. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, lalong lumalaki ang utang natin sa Kanya. Hindi tayo nakakabayad. Bakit? Dahil lahat ng paglilingkod ay Kanyang binabayaran at pinapalitan ng pagpapala dito at sa kabilang buhay. Kaya huwag natin sabihin, may utang sa akin ng Diyos dahil naglilingkod ako sa Kanya. Habang nagse-serve tayo, mas bumabaon tayo sa utang dahil binibigyan niya tayo ng blessing kapalit nun. Kung hindi man dito, in the next life for sure. Because the Bible said, gather up for yourselves treasures in heaven. So we're able to gather treasures in heaven. Kaya pag naglingkod tayo at napagod, hindi yung, Lord, ayan, napagod na ako. Hindi, Lord, salamat at binigyan mo ko ng chance na magpagod for your glory because I know that there is a reward for this in this life or in the next or both. Hindi nagkakaroon ng utang na loob sa atin ng Diyos pag tayo naglilingkod o nagbibigay. Tayo ay nag-iimpok lang at nagpupundar para sa ating mga bank accounts in heaven. Nobody deserves any good thing from God. At ito dapat ang maging clear sa atin eh. Merong mga tao pag nananalangin, sabi nila, bakit kaya hindi pa ako dinidinig? Bakit ganun? Pagka may nangyari sa kanilang pamilya, pagka merong nagkasakit o may namatay, o pagka merong dumating na hindi nila inaasahan, sabi nila, bakit kami pa? At bakit naman hindi kayo? Are you special? Bakit? Kakaiba ka ba? Wala ka bang kasalanan para masabi mong bakit ako pa?
It is, it is self-righteousness. To say na bakit ako pa? Bakit tayo pa? Tayo pang nagsaserve. Hoy, hindi yan utang na loob ng Diyos na nagsaserve tayo. Dahil siya na ang naunang nagserve sa atin. And as I always like to say, we don't serve God to the point of bleeding. And siguro understanding it from that point of view, hindi na tayo shocked that the Lord said it. The word dog is very mild to be used to people like you and me. Kung iisipin ko ano mga iniisip natin at mga ginagawa natin at mga pinanggalingan natin at mga pusali na pinaghanguan sa atin ng Diyos, napaka-mild ng word na yon. Then the woman exhibited faith. Number 3. Ang babaeng ito hindi paawat. Anong sabi niya sa verse 27? Yes, Lord! But even dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Sumang-ayon siya, oo Lord, dog nga ako eh. Nainis ba siya? Nagalit ba siya? Sabi niya, oo nga po, Panginoon. She agreed. That displayed her humility. Na wala siyang ilusyon tungkol sa kanyang sarili. Alam niya ang katotohanan. Sabi niya, yes Lord. There is an objective assessment of self. At hindi pa rin nawala yung word na Lord. Yung iba, tawagin mong dog, tatawagin kang, ikaw, pig. No? Contest na yan, labanan na. So siya, yes Lord. Lord pa rin, hindi na iba. There was a continuing worship, continuing submission, and a continuing reverence. At sabi niya, kahit naman mga aso, kumakain-kain ng mga mumut, mga pispis na nalalaglag from the table. At ano ngayon? The Lord's reply number 4, bow na siya. Wala nang masabi ang Lord, di ba? Satisfied ang kanyang test. Sabi niya sa verse 28, woman, you have great faith. Your request is granted. Kahanga-hanga ang kadakilaan ng iyong pananampalataya. Pinaalalhanan ka na kung sino ka, hindi ka pa na-insulto, lalo mo pang tinanggap na totoo yun. Kahanga-hanga. At anong sabi? Ngayon din, gagaling ang iyong anak na babae. Anong sabi sa Hebrews 11:6? And without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Kung walang pananampalataya, hindi kahit kailan masisiyahan ang Panginoon sa atin. Kaya sabi niya, your request is granted. And her daughter was healed from that very hour. Anong kinalaman natin dyan? May mga pangangailangan tayo. Malaki, maliit, matindi at banayad, lahat tayo may pangangailangan. And we all need to cry to the Lord for our needs. But just like this woman, we've got to submit. We've got to worship. And we've got to reverence God. And we are to seek mercy, not payment, not salary, only mercy. We stand only on the grace of God. And we continue to pray and to believe, though the Lord seems to be silent, because the Lord is not a deaf God. Hindi siya bingi. Nadidinig niya yan. Alam niya yan. Kung tahimik siya, may dahilan. Huwag tayong mawawala ng loob, masisiraan ng loob, kung matagal ang ating paghihintay. At huwag tayong pasisira ng loob sa mga disciples na pampasira ng loob. Kung minsan nasa church tayo, yung mga tao doon ang nakaka-discourage, so ikaw naman ayaw mo na mag-church. Ay, sinong lilayuan mo? Di si Lord. Kung minsan nainis ka sa isang teacher, ayaw mo nang umattend, sino ba ang nilayuan mo noon? Di yung lesson coming from the Lord. Do not allow these people to stop you from coming to the Lord. Kung meron ka man na hindi masyadong taong gusto sa isang fellowship, hayaan mo lang siya, ipag-pray mo siya, at huwag kang papayag na siya at ang kanyang ugali ay maging dahilan para mawala ka sa church. Dahil ikaw ang lugi. Kung yung babaeng yun nainis dun sa mga disciples, huwag na nga, ayaw niyo, huwag niyo. Umalis na siya. Hahanap na ako ng ibang relihiyon. Sinong nawala? Hindi siya. Huwag kayong papayag na yung mga taong parang kontrabida sa ating pananampalataya ang maging dahilan para mapalayo tayo. Dahil deception yan eh. Yan ay isang uri ng panlilinlang ng kaaway. Gagamit siya ng mga tao para tayo matisod at para tayo lumayo. At siyempre, ang gagamitin niya yung mga disciples, yung mga malapit doon, yung mga insiders, yung mga nandun na, dahil mas malaki ang impact nun eh. Kung na-offend tayo sa isang first-timer lang, hindi siguro tayo magtatampo. Pero pag na-offend ka sa isang nandun na talaga, then,
the devil can start to poison our minds. And I tell you this, kung tayo magtatampo, hindi tayo mananalo. Huwag niyong kakalimutan that Jesus is Lord. Kahit ano pang mangyari, siya ang panalo. So doon na lang tayo sa tabi niya, kumampi na lang tayo sa kanya, and let's be on His side. Because there is no way that we can fight God. Kaya mga nagtatampo sa bigas, yung mga hindi kakain dahil nagtatampo, o sino ngayon nagutom? Mga anak, magtatampo-tampo sa nanay, hindi kakain. Pag alis naman ng nanay, punta sa kusina, kain din. Nagmalaki pa daw, ganun din naman. Ganun din tayo, magtatampo-tampo tayo kay Lord. O, sa kanya din naman tayo aasa in the end. Kaya, mabuti ang nakita natin sa babaeng ito. Napagsabihan ng ang aso, hindi pa rin nagpaawat. Siguro hindi naman tayo napagsasabihan na ganun. Pero masyado tayong mga maramdamin, masyadong maninipis. Yung pagiging masyadong maramdamin, yan ay pinsang buo ng pride. Pag masyado ka maramdamin, it's when you're proud. Because you get easily offended. Hindi ka ginanito, hindi ka ginanyan, hindi ka inintindi agad. May pride involved. And pride comes from the evil one. Do not be discouraged. Persist, kneel, declare your faith even more, and be ready to settle for crumbs. Kahit yung mga hulog-hulog lang na mga maliliit na bahagi lang, pwede na rin yun sa atin dahil talagang wala naman tayong deserved. And be ready for a blessing. Even if that blessing is an answer from the Lord that says, no. Pag nananalangin tayo, dapat marunong tayong tumanggap ng no. Ang Panginoon hindi madamot. Pag hindi niya ibinigay, ibig sabihin hindi mabuti para sa atin. Kahit pa sa ating sariling isip, kumbinsido tayong yun ay mabuti sa atin. At naniniwala tayong yun ay tamang-tama't kailangan natin. Mas alam ni Lord kung anong dapat sa atin. Kaya pag hindi niya ibinigay, ibig sabihin, hindi mabuti para sa atin. Huwag tayong magtampo. Marami sa inyo mga magulang na o may mga kapatid na maliliit. Marami silang gusto na hindi natin ibinibigay. Dahil hindi mabuti para sa kanila. Mga bata, pagka pinakinggan mo, laging gusto kainin candy. Mga candyng maruruming asukal hanggang infect ang mga throat, magkasira-sira ang mga ngipin, mawala ng appetite kumain. Mga bata, laging gusto nila junk food, yung mga nabibili ng mga nilalagay sa mga makikintab na mga plastic, na puro mga betsin, puro mga chemical. It's not good for them, but they like it. And every caring parent will not give it to them dahil hindi mabuti sa kanila. Ganon din ang Diyos, alam niya what is good. Hindi siya konsentidor sa mali. But of course, yung child, kuminsan nagagalit, umiiyak, nagdadabog dahil akala niya yun ang tama sa kanya. But mothers know best or better than the child. And God knows best. So when we are denied something that we like, trust the Lord. Buhay na nga niyang ibinigay niya sa atin. Alam naman pagdamutan pa kayo ng konting merienda, ng konting ganito, ng konting ganyan. Because the Lord knows what is right. So we've got to be willing and we've got to be patient to receive blessings. Even if that blessing is a no. Because if it's a no that comes from God, it is a blessing. So the Lord was pleased with that faith. How much faith do we have in our prayer life? Pag ba hindi natin natatanggap ang gusto natin, nagtatampo tayo. Nagagalit tayo. Nagdadabog tayo. That's not a way to behave. Because we have no rights. Wala tayong karapatan na humingi sa Diyos. Yung buhay natin, binigay lang niya. Winaldas pa natin, ibinigay natin sa dyablo dahil sa kasalanan. Binawi niya, tinubos niya uli ng buhay niya. Kaya pati itong pangalawang buhay natin ngayon, bigay pa rin niya. Ang lahat ay bigay niya. Lahat ng mga material na bagay ay bigay niya. Pinanganak tayong hubad, wala tayong dala. Lahat ay bigay niya. Wala tayong karapatan na mag-demand dahil wala naman tayong nagawang pabor sa Diyos kahit kailan. Siya lang ang gumagawa ng pabor para sa atin. Kung sa palagay niyo, sa pagpapunta sa church tuwing linggo ay you're doing God a favor, it's wrong. It is for ourselves so that we can be blessed, so that we can grow. If you think you're doing God a favor by serving, it is not true. Because in service, we gather up for ourselves treasures in heaven. We are really like dogs. Walang rights. But because God is merciful, binibigyan tayo. Let's appreciate that. At ngayon, sa sandali ng katahimikan,
Samantalahin natin upang magpasalamat sa Panginoon sa napakaraming bagay na ibinibigay niya na hindi naman dapat na ine-enjoy natin. At ihingi natin ng tawad sa Kanya, yung kakulangan natin ng pananampalataya at kung minsan ay pagiging mainipin natin sa ating mga panalangin. At hilingin natin sa Kanya na patuloy na ang grace niya ang magbigay sa atin ng pagpapaalala kung sino tayo whenever we pray. So that when we pray, we approach God's throne as dogs, without pride, without illusions about our deservingness, but only in humility. Let's be alone with God at magpasalamat tayo. Napakarami niyang ibinibigay. Our Heavenly Father, we thank you that though we do not deserve any blessing from you, you have given us not only what we need, but also in many cases, even what we want. And even in some cases, you have given us things beyond our wildest imaginations, things we never even dared to ask for. You even give us. You have a good track record of graciousness and kindness and generosity. Hindi namin kayang pantayan, Panginoon, ang paraan ng iyong pakikitungo sa amin, ang iyong kabutihan at walang hanggang pagbibigay at pag-unawa at pagpapatawad. Salamat po. At dahil dito, Panginoon, dahil sa iyong kamatayan sa krus para sa amin, turuan mo kaming magtiwala na hindi ka madamot na Diyos, na kayo hindi isang dinging Diyos, na sa mga panahon na kayo'y tahimik ay dapat kaming maghintay. Sa mga sagot niyo sa amin na maghintay ay dapat lamang na itong aming gawin. At sa mga sagot niyo, Panginoon, na hindi sa aming mga kahilingan, ay magtiwala kami na ito ang pinakatama para sa amin. Patuloy mong ipaalala sa amin na huwag kaming masyadong maniwala sa aming sarili, to the point, O Lord, that we tell you what to do and when to do it. To the point, O Lord, na nagtatampo pa kami kung hindi mo ginagawa ang aming ibig, sapagkat wala kaming karapatan na gawin yon. Bigay mo ang aming buhay, itinapo namin ito sa kasalanan, tinubos mo pang muli. Labis-labis ang pagkakautang namin sa iyo, Panginoon, na hindi kami makababayad kailanman. Kaya tinatanggap namin ito, Panginoon, na biyaya mo. We accept all of these good things as your grace. And as we love you, as we serve you, O Lord, it is not to be able to pay for this, but it is to please you and to worship you, because you are our God. Teach us to have this faith of this woman, a persistent but very submissive and humble faith. At higit sa lahat, Panginoon, pinasasalamatan namin kayo sa aming buhay na walang hanggan na ibinigay mo na. Maski lahat pa ng aming dalangin ngayon, Panginoon, ay hindi mo pagbigyan. Maski lahat pa ng aming pangangailangan ay hindi namin makamit. Yun lang binigyan mo kami ng buhay na walang hanggan. Ay sapat na upang hindi kami tumigil na magpasalamat sa iyo buong buhay at habang panahon. Ituro mo po sa amin ito, Panginoon. At nang sa gayon, magkaroon ng kapayapaan ang aming mga puso at magkaroon kami ng contentment because you already gave us the best, your life and eternal life. Thank you, Father, for this. Thank you, Lord.